Bakit may mga plano tayo na hindi natutupad? Gaya ng mayroon kang gustong gawin pero bakit hindi nagagawa ng tama? Kung gusto mong malaman, ay panoorin mo ang bidyong kung ito. Pero bago yan ay magkwento muna ako. Noong 2009, mayroon akong kasamahan sa minahan na pinasyal ako sa Mindoro. Doon kami nagmina ng ilang linggo. At doon ko rin nakita na mayroong kalan dun na ginagamitan ng blower. Hmm, yung kalan na diuling, ginamitan ng blower kaya malakas yung pagsiga niya tapos mabilis ang pagluto niya. Kaya sabi ko sa sarili ko na gagawa din ako ng gano'n sa amin 'pag umuwi na ako. Kaya nung umuwi na ako ay gumawa ako ng isa dahil alam ko na makakatulong 'yun para yung mga uling ng mga kahoy na na natitira sa pinaglulutuan ay puwede pang ilagay dun at gamitin o di kaya kung anong puwede ring kahoy na maliliit, pinaiikli, tinadtad ng maikli at gamitin. Sinabi ko sa nanay ko na may gano'n na nakita ako at sabi ng nanay ko, "Sige gumawa ka nga ng isa para testingin natin." Kaya gumawa ako ng isa, pero yun pala yung ginamit ko na blower ay hindi malakas, hindi makaihip ng husto. Kaya ayun, palpak. Sabi ng nanay ko na baka iba yung pagkagawa kaya hindi gumana. Pero sabi ko naman, para ganito yun eh. Pero yan nga yung blower lang yung nagkulang. Kaya ayun, hindi na nagamit dahil sabi nila na "Hmm, mas maganda na lang yung kahoy na sigaan na lang para diretso na lang. Hayaan mo na lang diyan, gastos pa yan sa kuryente." Kaya ayun, hindi na nagamit ang deblower na kalan na yun. Pero puwede pa sanang gamitin yun kung in-improve ko ulit. Dahil din sa sabi ko ay palpak na, ay hinayaan ko na, hindi ko na inayos. Kaya ang solusyon sana dapat dun ay in-improve ko para magamit. Pero ngayon nung nakaraan na, nakita ko na ngayon yung ibang version na ginamit nila na imbis na kahoy dati yung nilalagay, ngayon naman mga used oil o di kaya'y mantika, yun ang ginagamit nila ngayon. Yun yung konsepto ko noon na gagawin ko gagawin ko sana. Pero yan, dahil nga hindi nag-click sa kahoy ay tinigil ko na, inabandona ko na yung project ko na yun. Pero ngayon, sasagutin ko kung bakit. May mga plano tayo na hindi natutupad. Kung meron tayong plano na ginawa tapos hindi gumana, ay nawawalan tayo agad ng motibasyon na improvein o di kaya'y gawin ulit o di kaya'y maghanap ng ibang paraan para magamit uli ang ginawa natin. Pero dahil nga sa failure tapos wala na, iniwanan mo na, edi wala na talaga, walang mangyayari. Kaya ang dapat nating gawin dun, kung mayroon tayong naisip na isang project na sinimulan, ay habang ginagawa natin at alam natin na balang araw ay magagamit ng tama, huwag nating tigilan hangga't makuha natin yung konsepto niya na magamit ng tama yung plano nating gawin. Dahil yan nga, kagaya ko rin na ginawa ko at pumalpak ay hindi ko na tinuloy. Dapat kung hindi tumuloy, hanapin kung ano yung problema para solusyonan. Naniniwala ako na hindi magtatagumpay ang isang bagay kung ginawa mo lang tapos hindi nag-click ay sumuko ka na agad. Panibago na namang simula ang gagawin. Kaya ngayon, kung meron kang ginawa at nakita mo na may problema, solusyonan mo, hanapan mo ng solusyon. Huwag mong titigilan hangga't makuha mo ng tama. Sa aking karanasan na mga project ko,
Dahil sa kapalpakan ay hindi ko na tinuloy. Pero sabi nga nila, mistake makes perfect sana. Kung meron kayong gustong gawin, huwag nyo nang tigilan pag nasimulan. Tapusin nyo para makita nyo ang resulta ng pinagpaguran nyo. Marami sa atin yung gustong magsimula pero minsan dahil sa kakulangan ng gamit o di kaya kakulangan ng suporta ay hindi natin nagagawa. Pwede mo nang gawin lahat ang gusto mong gawin. Magsimula ka na kung ano yung meron ka, kung ano yung nasa sayo. Kung nakita mong meron kang pwedeng paghiraman, gawin mo. Huwag kang mahiya na humingi ng tulong sa ibang tao na nakapaligid sa'yo na alam mo naman na tutulong din sa'yo. Kasi sa lahat ng tao ay marami din diyan ang nakahandang tumulong sa'yo kung ipakita mo lang na tama yung mga ginagawa mo. Kaya huwag kang matakot at lapitan mo sila. Tsak din naman, pag sinabi mo yung plano mo at narinig nila na may magandang resulta, ay tsak din ay susuportahan din kanila. At kung nagustuhan mo ang video kong ito, pa-like and comment naman. Maraming salamat po. Bye-bye.